Hindi kami makapaniwala. Ma'am, ito ba talaga ang paliparan? Para bang nasa paraiso kami. Ito ang unang salitang binitawan ni Ginoong Sompiseth, isang 78 taong gulang na retiradong guro mula sa kanayunan ng Siem Reap, Cambodia, habang nakatayo sa terminal ng Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. 12 retiradong guro na nakaligtas sa bangungot ng panahon ng Khmer Rouge at nagpatuloy sa pagtuturo sa kanilang mga apo sa buwanang suweldo na kasing baba ng 30,000 riel, ang hindi inaasahang nasangkot sa isang insidente habang nasa una nilang biyahe sa ibang bansa at napadpad sa lupain ng Pilipinas. Alam ba ninyo, ang mga guro sa kanayunan ng Cambodia na nawalan ng pamilya at nasunog ang mga paaralan dahil sa digmaang sibil, ngunit nagpatuloy sa pagtuturo sa mga bata, ay nagbitiw ng ganitong mga salita sa loob lamang ng 48 oras sa Pilipinas. Dinala kami ng Diyos sa Pilipinas. Kailangan naming ibahagi sa mga bata sa aming baryo ang kasaganaang nakita ng aming mga mata. Ang pahayag na ito ni G. Chai Sofia, isang 75 taong gulang na dating punong guro ng elementarya, ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa Ministry ng Edukasyon ng Cambodia at nag-udyok sa lokal na media na maglathala ng araw-araw na mga espesyal na ulat. Ano ba talaga ang nakita nila sa Pilipinas? Ibabahagi namin sa inyo ang kwento ng himala ng 48 oras na nagpabago sa puso ng mga guro sa baryo na ang buwanang suweldo ay kasing baba ng 30,000 riel sa pamamagitan ng patotoo ni Maria Santos, ang interpreter mula sa isang lokal na paaralan ng wikang Filipino na sumama sa lahat ng ito. Bago tayo magsimula, mangyaring pindutin ang like at subscribe upang magbigay lakas sa amin na magbahagi pa ng magagandang kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw. Ako si Maria at 8 taon na akong nagtuturo ng Filipino sa Siem Reap, Cambodia. Noong nakaraang Oktubre, naranasan ko ang pinakanakakaantig na karanasan sa aking buhay. Ito ay noong unang beses na bumisita sa Pilipinas ang 12 pinakapinagpipitaganan na retiradong guro sa aming baryo. Ang kuwentong ito ay nagsimula 3 taon na ang nakalipas. Si Somnang, ang apo ni G. Sompiseth, na nagturo sa loob ng 15 taon sa Prasat Village, isang liblib na baryo sa labas ng Siem Reap, ay ikakasal sa Toronto, Canada. Si Somnang ay pinalaki ni G. Sompiseth mula noong bata pa, nagtapos sa isang universidad sa Canada gamit ang scholarship at nagtrabaho doon. Ani ni G. Sompiseth, ako ay 78 taong gulang na, hindi na ako magtatagal pa. Gusto ko lang makita ng aking mga mata ang kasal ng aking apo sa ibang bansa. Naantig ang mga tao sa baryo at nagsimulang mag-ambagan. Ngunit ang 40,000 pesos na pamasahe sa eroplano patungong Canada ay napakalaking halaga para sa isang retiradong guro na may 30,000 riel lamang na buwanang suweldo. Noon, tumindig ang iba pang kasamahan niyang retiradong guro. Baka malungkot si G. Sompiseth mag-isa. Sasama rin kami. Si G. Chai Sofia, G. Chanda, G. Sokpa, at iba pa, 12 pinakapinagpipitaganang guro sa baryo, ay nagdesisyong sumama sa kanilang unang biyahe sa ibang bansa gamit ang lahat ng kanilang naipon sa buhay. Inanyayahan nila ako bilang interpreter para sa matatandang guro na hindi pa nakalalabas sa kanayunan ng Cambodia. Masyadong mabigat ang Canada ng biglaan. Plano sana namin na dumaan muna sa Pilipinas upang unti-unti silang masanay sa labas ng mundo. Ngunit dahil mas mura ang direktang flight, ang biyahe papuntang Canada sa pamamagitan ng Thailand ay ang napili. Noong Oktubre 11, 2023, umalis kami sa Phnom Penh Airport at planong magpalit ng eroplano sa Suvarnabhumi Airport sa Bangkok. Labis na kinakabahan ang mga guro dahil ito ang unang beses nilang sumakay sa eroplano, ani ni G. Sompiseth, masarap mamatay sa himpapawid kung makikita ko ang aking apo. Naging maayos ang flight papuntang Bangkok. Napaiyak si G. Chanda habang nakatingin sa mga ulap sa labas ng bintana. Hindi ko akalain na darating ang araw na makikita ko ang mundo mula sa itaas ng mga ulap pagkatapos ng 50 taon ng pagiging guro, aniya. Ngunit nagbago ang lahat pagdating namin sa Bangkok Airport. Pagdating namin, may nag-anunsyo ng emergency. Nagkaroon daw ng kaguluhan sa politika sa Thailand at nagkudeta ang militar.
lahat ng international flights ay itinigil at isinara ang paliparan. Na-stranded kami sa loob ng airport. Labis na nataranta ang mga guro. Nagtanong si G, sokpa na nanginginig ang boses. Mag-uumpisa na naman ba ang digmaan? Nabuhay muli sa kanilang isip ang bangungot ng panahon ng Khmer Rouge. Nang kumonsulta kami sa mga tauhan ng paliparan, sinabi nila na ang pinakaligtas at pinakatiyak na paraan upang makalabas ay dumaan sa Pilipinas patungo sa Canada. Hanggang sa sandaling iyon, ang mga guro ay may malabo lamang na ideya tungkol sa Pilipinas, isang bansang may malakas na ekonomiya, ngunit medyo nakakatakot dahil sa mga lumang issue. Ngunit wala na kaming ibang pagpipilian, kaya sumakay kami sa isang emergency flight patungo sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Habang nasa eroplano, nagtanong sa akin si G, Sompiseth, Maria, magiging maayos ba kami? Tatanggapin kaya kami ng mga Pilipino? Sa totoo lang, nag-alala rin ako. May hadlang sa wika, at ang matagal na biyahe ay mabigat para sa mga matatandang guro. 11:00 ng gabi, dumating kami sa Naya. Sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano, nabago ang ekspresyon ng mga guro at napuno ng pagkamangha. Una, namangha sila sa kalinisan at liwanag ng boarding bridge. Hindi ito maikukumpara sa mga paliparan sa Cambodia. Pagpasok namin sa terminal, binitiwan ni G. Sompiseth ang kanyang unang salita. Ma'am, ito ba talaga ang paliparan? Para bang nasa paraiso kami. Ang sahig ay kintab na kintab, mataas ang kisame, at ang labas ay maganda dahil sa malalaking bintana. Iba ito sa mga lumang pasilidad ng Phnom Penh Airport. Habang papunta sa immigration, nangyari ang una naming pagkamangha. Nakita ng isang tauhan ng paliparan ang isang matandang nangangailangan ng wheelchair at nagdala siya ng wheelchair bago pa kami humingi. Gumamit ng wheelchair si G. Sompiseth at G. Monisareth. Sa immigration, may mas nakakagulat pang nangyari. Nang maintindihan ng opisyal ang aming sitwasyon, agad siyang nag-ayos ng interpreter na marunong mag-Khmer. Pagkaraan ng 15 minuto, isang Pilipinong babae na nagtatrabaho sa isang NGO ang lumapit at nagsalita sa mga guro sa wikang Khmer. Nagulat ang mga guro, namimilog ang mga mata at nagtanong, isang Pilipino, marunong mag-Khmer, napakabilis din ng proseso. Sa kabila ng pagiging emergency arrival, tinulungan kami ng mga tauhan ng buong puso sa paggawa ng dokumento at pag-aayos ng matutuluyan. Sa Cambodia, hindi na bago ang maghapon sa pagproseso sa opisina, ngunit natapos ang lahat sa loob lamang ng 30 minuto. Ang pinakanakakaantig ay ang pag-aayos ng matutuluyan. Dahil sila ay mga matatanda, inirekomenda sa amin ang isang hotel malapit sa Naiya at nag-ayos pa ng libreng shuttle bus papunta doon. Napaiyak si G. Tiyanda at sinabi, wala naman kaming mataas na katungkulan, pero bakit napakabait nila sa amin? Lumampas na ng 1:00 ng umaga nang dumating kami sa hotel. Ngunit nakangiti kaming sinalubong ng mga staff sa front desk at nagbigay ng mga kwarto sa first floor bilang paggalang sa mga matatanda. Habang papunta sa kwarto, tumigil si G. Sompiseth. Nagulat siya sa kalinisan ng pasilyo, walang ni isang basurang nakakalat. Maria, bago ba itong gusali? Tanong niya. Sa totoo lang, ang hotel ay 20 taong gulang na, ngunit dahil sa perpektong pagpapanatili, mukha itong bagong tayo. Sa Cambodia, karaniwan na ang mabilis na pagtanda ng mga gusali pagkaraan ng ilang taon. Pagpasok sa kuwarto, isa na namang sorpresa, may bidet sa banyo. Nang ipaliwanag ko kung paano ito gamitin, naantig si G. Sokpa at sinabi, mayroon palang ganitong kaginhawaan. Isang bansa na nagmamalasakit maging sa kalinisan ng aming puwit. Kinabukasan, sa hotel breakfast area, mas lalo pang namangha ang mga guro. May buffet breakfast na may iba't ibang pagkain. Ngunit ang pinaka nakakakuha ng atensyon ay ang paggalang sa mga matatanda. Tinulungan ng staff ang mga guro sa pagdadala ng mabibigat na plato at iginiya sila sa upuan. Habang kumakain ng almusal, sinabi sa akin ni G. Chay Sofia, Maria, akala namin kaming mga Cambodian ang may kultura ng paggalang sa mga matatanda, ngunit ang Pilipinas ay nagpapakita nito sa aktwal na gawa. Pagkatapos ng almusal, sumakay kami sa LRT, MRT patungong Maynila. Ito ang unang pagkakataon na sasakay ang mga guro sa tren.
Habang naghihintay sa platform, namangha sila sa mga Pilipino na pumila ng maayos. Sa Cambodia, karaniwan na ang magtulakan kapag dumating ang bus. Pagdating ng tren, may mas nakakagulat pang tanawin. Ang simpleng kagandahang asal ng lahat ng pasahero na lumabas muna bago sumakay ang mga bagong pasahero ay bago sa mga guro. Sabi ni G. Sompiseth, para silang mga sundalo na may disiplina pero nakapagtataka, walang nag-uutos sa kanila. Ang loob ng tren ay isa ring serye ng pagkamangha. Ang mga upuan ay komportable at tahimik ang loob. Habang nakatanaw sa tanawin ng Pilipinas sa labas ng bintana, sinabi ni G. Monisaret, ang linis ng mga palayan, iba sa palayan sa Cambodia. Sa katunayan, ang mga palayan sa Pilipinas ay maayos ang pagkakabahagi ng lupain at marami ang may sementadong daanan. Pagdating sa station sa Maynila, namangha ang mga guro sa laki nito. Napakalaki ng station, para na itong isang bayan, sabi ni G. Chanda. Sa katunayan, ang ilang station sa Maynila ay may kasamang malalaking commercial complex, ngunit dahil sa sapat na signage, hindi kami naligaw. Habang nagpapalit kami sa subway, may nangyari sa escalator. Nakita ng isang batang Pilipino sa harap namin na tinutulak ko ang wheelchair ni G. Sompiseth at natural siyang naghintay sa ibaba ng escalator at tinulungan niya kaming ligtas na dalhin ang wheelchair. Hindi man lang kami humingi ng tulong. Sa loob ng subway, may mas nakakaantig na pangyayari. Nang sumakay ang matatandang guro, ilang kabataan ang natural na nagbigay ng kanilang upuan at ginawa nila ito ng nakangiti. Habang nakaupo, sinabi sa akin ni G. Sokpa, sinasabi sa Cambodia na ginagalang ang mga matatanda, ngunit bihirang bigyan ng upuan sa bus. Ang mga kabataan sa Pilipinas ang nagpapakita nito sa aktwal na gawa. Pagdating sa station ng Makati at paglabas sa lupa, napanganga ang mga guro. Bukod sa laki ng matataas na gusali, nagulat sila sa liwanag ng bayan kahit gabi. Bakit napakaliwanag? May pista ba? Tanong ni G. Sompiseth. Sa totoo lang, ordinaryong gabi lang iyon, ngunit ang mga neon sign at ilaw sa kalye ay nagpailaw sa lugar na parang araw. Pag check-in sa hotel, muli kaming naantig sa pag-aasikaso ng front desk staff. Dahil matatanda sila, inayos nila ang kwarto malapit sa elevator at ipinaalam sa amin na maaari naming ayusin ang oras ng almusal ayon sa kanilang kalagayan. Napaiyak si G. Che Sofia at sinabi, para silang pamilya na nag-aalala sa amin, mayroon palang ganitong kabait na bansa. Kinabukasan, may hindi inaasahang nangyari. Biglang hinawakan ni G. Monisaret ang kanyang dibdib at bumagsak habang nag-aalmusal. Alam naming may sakit siya sa puso at lumabas na ang pagod sa hindi pamilyar na biyahe. Agad na tumawag ng 911 ang mga staff ng hotel. Nakakagulat, dumating ang ambulansya sa loob lamang ng 4 na minuto. Sa Cambodia, karaniwan na ang maghintay ng 1 oras o higit pa para sa ambulansya. Bukod pa rito, ang ambulansya ay may kumpletong kagamitan sa medisina at patuloy na binabantayan ang kalagayan ng guro habang naglalakbay. Napakahusay din ng pag-aasikaso ng mga paramedic. Bilang isang matandang pasyenteng dayuhan, nag-ingat at naging mabilis sila. Ipinaliwanag ng isang paramedic ang sitwasyon sa simpleng Ingles at pinayagan akong sumama bilang interpreter. Pagdating sa St. Luke's Medical Center, lahat ay nakasistema mula sa reception hanggang sa paggamot. May dedicated counter para sa mga foreign patient at may interpreting service din. Ang oras ng paghihintay ay napakaliit at natapos ang ECG, blood test at X-ray sa loob lamang ng 1 oras. Ang pinaka-nakakagulat ay ang resulta ng pagsusuri. Sa kabutihang palad, walang malaking problema. Ito ay panandaliang arrhythmia lamang dahil sa pagod sa biyahe, ngunit pinayuhan ng doktor na mag-obserba siya ng 1 gabi. Ngunit nag-alala si G. Monisaret na baka hindi siya umabot sa kasal ng kanyang apo. Nag-alok ang doktor na ipadala ang mga resulta ng pagsusuri sa ospital sa Canada upang tiyakin na ligtas siyang makapagpapatuloy sa biyahe. Nakakaantig din ang pag-aasikaso sa botika. Maingat na sinuri ng parmasyutiko ang posibleng interaksyon ng mga gamot na iniinom niya sa Cambodia at gumawa ng instruction sheet sa pag-inom ng gamot na nakasulat sa Ingles at Khmer. Nagturo pa sila ng mga dapat gawin kung maubos ang gamot habang nasa Canada.
sa pagbabayad, naghanda na kami. Sa Cambodia, ang ganitong pagsusuri at paggamot ay gugugol ng ilang ulit ng buwanang suweldo. Ngunit ang ipinakita nilang halaga ay mas mababa sa ikaapat na bahagi ng inaasahan namin. Hindi rin sila humingi ng hindi makatuwirang bayad sa kabila ng pagiging dayuhang turista. Nang lumabas kami sa ospital, ipinahayag ng ibang mga guro ang kanilang pagkamangha. Napakaswerte ng mga tao sa bansang ito na nakatatanggap ng ganitong kahanga-hangang serbisyong medikal, sabi ni G. Chanda. Sa Cambodia, kung walang pera, hindi ka makatatanggap ng sapat na paggamot. Ngunit dito, itinuring kaming parang pamilya kahit na kami ay dayuhan, sabi ni G. Sompiseth. Hapon, at nagpasya kaming mamasyal sa Maynila. Ang una nilang ikinagulat ay ang kalinisan ng mga daanan. May dumaan bang janitor kanina lang? Tanong ng mga guro sa daanan na walang ni isang basurang nakakalat. Ipinaliwanag ko na ito ay dahil sa kultura ng bawat mamamayan na hindi nagtatapon ng basura at tumango silang lahat. Hindi rin namin malilimutan ang karanasan namin sa paghinto sa isang convenience store. Ang 24 oras na convenience store na may lahat ng uri ng produkto ay parang mahiwagang lugar para sa mga guro. Lalo silang nagulat na maaari itong gawing ATM, bayaran ang mga utility bill, at kumuha ng parcel. Naantig si G, sokpa at sinabi, "Maliit na tindahan pero may bangko at post office din. Mayroon palang ganitong kaginhawaan." Napakaganda rin ng pag-aasikaso ng store clerk. Hindi sila nagpakita ng pagkasawa kahit na kami ay matatandang dayuhan. Sa halip, buong puso nilang ipinaliwanag ang mga produkto. Ang serbisyo ng pagpapainit ng mainit na pagkain sa microwave oven ay bago rin sa mga guro. Kinagabihan, naranasan namin ang sikat na scramble crossing sa Maynila. Ang reaksyon ng mga guro na nakakita nito ng personal ay hindi mailarawan. Ang daming tao pero walang nagbabanggaan. Parang isang magandang kawan ng isda, sabi ni G. Chai Sofia. Sa katunayan, ang tanawin ng napakaraming tao na naglalakad ng maayos ay parang isang sining. Naghapunan kami sa isang local restaurant noong gabi. Bagamat ito ang una nilang pagkain ng lutuing Pilipino, ang mga putaheng inihanda ng kusinero na malambot at angkop para sa mga matatanda ay nagustuhan ng mga guro. Higit sa lahat, nakakaantig na sinubukan ng kusinero na makipagkomunikasyon sa amin sa simpleng Ingles. Ang ikatlong araw ay inilaan para sa pag-alam sa kultura ng Pilipinas. Nang bumisita kami sa Quiapo Church, namangha ang mga guro sa kagandahan ng simbahang Katoliko. Bagamat Buddhist ang Cambodia, bihirang makita ang ganito kagandang na preserbang simbahan maliban sa Angkor Wat. Habang tinuturuan sila ng tamang paraan ng pagdarasal, sinabi ni G. Sompiseth, "Kahit na iba ang relihiyon, nararamdaman ko ang lalim ng pananampalataya ng mga Pilipino. Ang simbahan ay napakagandang na preserba dahil pinahahalagahan ito ng mga tao." Hapon, at nagkaroon kami ng pagkakataong bumisita sa isang elementarya sa isang lungsod sa Maynila. Pinayagan kami ng punong guro na bumisita. Labis na naantig ang mga retiradong guro sa kalinisan ng silid-aralan, sa kumpletong kagamitan at higit sa lahat, sa kabaitan at disiplina ng mga bata. Habang nanonood kami ng klase, nagsimulang umiyak si G. Chanda. Wala kaming sapat na mesa at upuan sa aming paaralan sa baryo. Ngunit ang mga bata rito ay nag-aaral sa ganito kagandang kapaligiran. Inggit ako bilang isang guro, ngunit masaya rin ako. Sa oras ng pakikipag-ugnayan sa mga bata, tinuruan ng mga guro ang mga bata ng mga pagbati sa Khmer at tinuruan naman ng mga bata ang mga guro ng Filipino. Bagamat hindi sila nagkaintindihan sa wika, nagkaintindihan naman sila sa puso. Nang regaluhan ng mga bata ang mga guro ng mga origami na ginawa nila, mahigpit itong niyakap ng mga guro. Ika-4 na araw ng umaga. Dumating na ang araw ng pag-alis patungong Canada. Habang nasa bus papuntang Naiya, ipinahayag ng mga guro ang kanilang mga saloobin. Ang nakita at naranasan namin sa loob ng 4 na araw na ito ay nagpabago sa aming buhay, sabi ni G. Sompiseth. Natutunan namin ang kabaitan ng mga Pilipino, ang ganda ng sistema ng lipunan, at higit sa lahat, ang puso ng pagpapahalaga sa tao. Kailangan naming ibahagi ito sa mga bata sa aming baryo, sabi ni G. Chai Sofia. Ang huling pangyayari sa paliparan, ang pinakanakakaantig.
Pagkatapos ng immigration, habang naghihintay kami sa gate, lumapit ang mga tauhan ng NAIA upang magpaalam nang tanungin nila kung nagustuhan ba namin ang Pilipinas sa maikling pananatili namin. Sumagot ang mga guro na lumuluha. Kami ay 78 taong gulang. Malapit na kami sa katapusan ng aming buhay. Ngunit sa edad na ito, nalaman namin na mayroon palang ganito kagandang bansa. Dinala kami ng Diyos, bathala sa Pilipinas, sabi ni G. Monisareth. Nang lumipad ang eroplano at lumayo ang tanawin ng Pilipinas sa ilalim ng bintana, patuloy na kumaway ang mga guro. Hindi namin alam kung kanino, ngunit ito ay puno ng pasasalamat para sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Naging matagumpay ang kasal ng apo sa Canada at umuwi ang mga guro sa Cambodia ayon sa plano. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi inasahan ng sinuman. Pagdating sa Phnom Penh Airport, naghihintay ang lokal na media. Nais nilang marinig ang saloobin ng mga guro sa kanayunan ng Cambodia na nakaranas ng Pilipinas. Taos-pusong ibinahagi ng mga guro ang kanilang mga karanasan. Ang Pilipinas ay lubos na naiiba sa bansang inakala namin. Hindi lang sila technologically advanced, kundi ang puso rin ng mga tao ay maganda, ang pahayag ni G. Sompiseth na naiulat sa National News. Kinabukasan, inilabas ng The Phnom Penh Post, isang pangunahing pahayagan sa Cambodia, ang isang feature article sa front page na may pamagat na ang pagtuklas ng mga gurong taga-nayon sa Pilipinas. Detalyadong ibinahagi sa artikulo ang mga karanasan ng mga guro na nagtanong kung ano ba ang tunay na kasaganaan. Ang reaksyon ay lumampas sa inaasahan. Nagkaroon ng kontak mula sa Ministry ng Edukasyon ng Cambodia na humihiling na ibahagi ang karanasan ng mga guro sa lahat ng guro sa bansa. Isang linggo pagkaraan, nagbigay ng keynote speech si G. Sompiseth sa isang educational conference sa Phnom Penh. Sinabi ng guro sa kanyang talumpati, matagal na naming inakala na ang kasaganaan ay ang pagkakaroon ng pera. Ngunit ang kasaganaang nakita namin sa Pilipinas ay iba. Ang puso ng pagmamalasakit sa kapwa, ang sistema ng pagprotekta sa mahihina sa buong lipunan, at higit sa lahat, ang kultura ng paggalang sa iba. Ito ang tunay na kasaganaan. Lubos na naantig ang mga batang guro na nakinig sa talumpati at marami ang nagtanong, paano kami makakagawa ng isang lipunang katulad ng Pilipinas? Ano ang magagawa namin? Sumagot ang mga guro. Una, kaming mga matatanda ang dapat magbago. Ang pagtuturo sa mga bata ng puso ng pagmamalasakit, iyan ang unang hakbang. Nang i-ere sa telebisyon ang conference na ito, nagkaroon ng reaksyon mula sa buong bansa. Maraming tao ang nagpahayag ng pagnanais na makita ang Pilipinas at dinagsa ang mga travel agency ng mga katanungan tungkol sa biyahe sa Pilipinas. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa Prasat Village. Pagbalik ng mga guro, ibinahagi nila ang kanilang karanasan sa Pilipinas sa mga kabataan sa baryo at nagkaroon ng kagustuhan na baguhin ang kanilang baryo. Ang una nilang sinimulan ay ang paglilinis ng baryo. Sa layuning magkaroon ng malinis na bayan na nakita nila sa Pilipinas, sinimulan ng mga taga-baryo ang paglilinis tuwing umaga. Sunod ay ang paggalang sa mga matatanda. Nagdagdag sila ng mga upuan sa community hall at gumawa ng ramp para sa mga wheelchair. Nagkaroon din ng pagbabago sa paaralan. Isang carpenter sa baryo na naantig sa kwento ng mga guro ang nagkumpuni ng silid-aralan ng walang bayad. At dahil sa donasyon mula sa mga dating taga-baryo na nagtatrabaho sa lungsod, nakabili sila ng mga bagong mesa at upuan. Pagkaraan ng kalahating taon, nang bumisita ako sa baryo, may nakakagulat na pagbabago. Ang mga kalsada sa baryo ay sementado at may mga ilaw sa kalye. Mayroon na ring library sa paaralan at masigasig na nagbabasa ng libro ang mga bata. Sinabi sa akin ni G. Sompiseth Maria, isinasagawa namin ang natutunan namin sa Pilipinas. May kakulangan pa, ngunit nagbago ang puso ng mga tao sa baryo. Lahat ay nagtutulungan upang makagawa ng mas magandang baryo. Ang pinaka-nakakaantig ay ang pagkakaroon ng Covenant of Compassion sa baryo. Kasama rito ang paggalang sa mga matatanda, pagpapahalaga sa mga bata, pagtulong sa mga nangangailangan, at pag-aalaga sa kapaligiran. Pagkaraan ng isang taon,
Opisyal itong pinarangalan ng gobyerno ng Cambodia bilang isang model village. Napansin ang pagbabago sa Prasat Village at sinimulan din ng ibang mga baryo ang katulad na mga hakbangin. Si G. Sompiseth ay 79 taong gulang na ngayon, ngunit malakas pa rin at nagpaplano na namang mag-travel sa ibang bansa upang dumalo sa graduation ng apo sa Canada. Balak niyang dumaan muli sa Pilipinas dahil gusto niyang makita ang mga kaibigan niya roon. Taon-taon, nagsasama na ako ng ilang Cambodian sa Pilipinas. Marami sa kanila ang nagkaroon ng interes sa Pilipinas dahil sa kuwento ng mga guro. Ang marami sa kanila ay umuuwi sa Cambodia na may malalim ding pagkamangha tulad ng mga guro. Ang 48.8 oras na karanasan ng mga gurong taga-nayon na unang beses lumabas ng bansa sa edad na 78 ay nagpabago sa isang baryo at nakaapekto sa buong bansa. Walang espesyal na ginawa ang mga Pilipino, nagpakita lamang sila ng pangkaraniwang kabaitan at gumana ng maayos ang sistema ng lipunan, ngunit iyon ay naging isang karanasan na nagpabago sa buhay ng mga taong may magkaibang kultura at pinagmulan. Sa inyong mga nakinig sa kwentong ito ngayon, marahil ay mayroon din kayong mga kaibigang dayuhan na nakaranas ng katulad nito. Ang mga bagay na itinuturing nating normal ay maaaring maging espesyal sa paningin ng mundo. Ang itinuro sa atin ng mga gurong taga-nayon ng Cambodia ay ang tunay na international friendship ay hindi ang paggawa ng espesyal na bagay, kundi ang pagpapakita ng pangkaraniwang malasakit ng tao. Hanggang dito na lang ang kuwento ngayon. Kumusta ang 48 oras sa Pilipinas na nagpabago sa buhay ng 12 retiradong guro sa kanayunan ng Cambodia? Mag-iwan ng comment ng pagsuporta para sa mga bida ng kuwento. Ito ay hatid sa inyo ng Inspiration Station. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, mangyaring pindutin ang like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.